bullying is not punk rock. On June 22, 2026, dalawang menor de edad ang namaril sa isang national high school sa Tacloban City. As of this recording, meron po silang na-report na 15 nasugatan dun sa insidente and 3 ang namatay, all of which are students lang dun sa same high school na yun. And nung nalaman ko yung balita na yun, binasa ko pa kung ano pa meron doon sa report. Tapos ang alleged reason kung bakit daw namaril yung dalawang menor de edad is dahil doon sa bullying. Nung nabasa ko yun, sabi ko, nag-upgrade ng mga bullies ngayon. No? I mean, alam mo dati nung panahon ko, mga bullies sa amin, and either verbal abuse lang ang gagamitin sa'yo, pranks, mga asar, ganyan. O kaya may hahamon ng suntukan, ganon. Pero ito, barilan na usapan, no? You know, as a youth advocate myself, I think this is a better time talaga para i-reach out yung mga young people ngayon. No? Alam niyo, mga kriminal ngayon, they get younger and younger every day. Kasi, let's face it, the world keeps getting darker and darker each day din. But that also means that God's light is also shining brighter and brighter. Kaya hopefully, hindi niyo pa po sinusukuan na may pag-asa pa para dito sa young generation na to, dito sa next generation na to. Alam mo, nasaktuhan pa na as of this recording din, yung verse of the day is nakalagay sa Amos 5:24. Ang sabi doon, let justice roll on like a river, righteousness like a never-ending stream. Alam mo, mahal naman ni Lord yung mga naapektuhan dun sa insidente na yun. Pero I believe na mahal niya pa rin din yung mga taong nag-cause ng insidente na to. I do pray pa rin na si Lord would have mercy on these 2 minors, no, yung mga namaril. And I hope that these 2 would find the sense to repent, no, pagsisihan nila yung ginawa nila and take accountability din sa lahat ng damage na na-cause nila. But don't get me wrong, I still hope na justice will be served to them pa rin. Pero I hope na yung grace ni Lord din ang unang makarating sa kanila. I also want to extend my sincere condolences to the bereaved families of the victims. My sympathies and my prayers are with those people who are involved in the tragedy. If ever may mga nanonood dito who has the capacity or the power to help those in need sa Tacloban ngayon, I would like to encourage you po na patulungan niyo po sila. Pero if ever ikaw ay katulad ko na prayers lang ang kaya mabigay muna sa kanila, that's totally okay. I still believe na prayers is one of the best ways to help people pa rin. So yun lang po. Thank you po sa pakikinig. God bless you po.